Okay mga ka-series, kababalik ko lang ng bahay galing sa cafe natin sa Sibs. At nagtrabaho tayo na sandali doon. Day off natin ngayon. So nagugutom na ako, kakain tayo. Tapos magluluto na din tayo habang kumakain ng tanghalian. Tingnan natin kung may luluto. Ito kayong nilabas ng karne ni Mrs. Palito ka sa rep. Ano to? Okay, let's check what is this. Siya ay baboy. Alright. So, ano ba? Sinigang or adobo? Adobo na lang muna. Nakapagtinola kami recently. So, nakapagsabaw. So, adobo ko muna to. Bawang. Paminta. At laurel. Ayan, di ba kaya inuunahan nyo muna yung mga aromatics? Importante yan, para lumabas yung kanilang lasa. Tapos lagay yung baboy. Ayos, lagyan na natin yung suka. Ayos, kulong-kulo na. So, lalagyan na natin ang toyo. So, ang advice po ng lola ko sa akin sa pagluluto ng adobo ay huwag daw masyadong hahaluin at pabayaan nyo. So, takpan, sabi ni lola. Takpan daw, yan. Mas malakas pa yung apoy. Pag kulong-kulo na siya, hihinaan siya, tapos papabayaan na natin siyang maluto hanggang lumapot na yung sabaw. Huwag nang papakailaman. O, ayan nga, kulong-kulo na. Hihinaan lang natin yung apoy nito, tapos papabayaan na natin siyang maluto. At ayan na nga po ang ating pork adobo. Ayos, may hapunan na ang family natin mamaya. So mga kasirlis, tayo magtanghalian. Ito ang aking tanghalian ay yung tinolang manok na leftover. So mga kasirlis, isang hindi magandang balita ang na-receive ko ngayon. Natanggap akong email na tataas na naman ang kuryente dito sa amin sa Belgium ng 20%. So, malaking bagay yun. Sus ko, grabe. Magpapasko, yun ang balita sa amin. Bukod doon, yung insurance ng kotse ko, tumaas na din. Na-receive yung bill na normally ang binabayadan ko every 6 months ay 387 euro every 6 months. Tapos yung bill ko na dumating ng insurance ng kotse ko ngayon 441 euro na. So, and dito sa Belgium required na mag-insurance ka. Hindi pwedeng wala. So, dito pag nagdadrive ka ng walang insurance ay ano yun? It's a crime. Yung internet namin tataas din ng 2 euro per month. Halos lahat ng bilihin, lahat ng insurance, pati pala yung pati yung bill, yung binabayaran namin sa mga pag-pick up ng basura. Yung pumipick up ng basura, tataas din daw ng 2 euro per month. Maliliit na bagay, kaya lang sabay-sabay, mararamdaman talaga namin yan. Mararamdaman talaga namin yan sa bulsa. Hirap ng buhay. Lahat nagpapatong-patong na. Kahit nandito kami sa ibang bansa, ramdam na ramdam ang pagtaas ng mga presyohan. Grabe. So, yun nga, may napanood nga ako na nag-post na ng reels about Belgium. Reality in Belgium daw. Ang minimum wage dito ay 2,300. Pag single ka, sa lahat ng expenses na kailangan mong tanggalin dun sa sweldo mo, matitira na lang sa iyo kasama yung mga insurance, pagkain mo, hindi pa masarap yung pagkain. Ano lang, normal food lang. Expenses parang 200 euro lang yata per month yung kinaltas nung tao na yon dun sa per month na pagkain niya. Ang natira sa kanya is 50 euro na lang. Totoo yun.
out of 2,300, pag nakantas na lahat ng mga gastusin mo, talagang 50 euro na lang ang matitira sa'yo. Grabe. Tapos ngayon, tumaas na ng ganyan. Naku, wala na talagang matitira. Wala na talagang matitira sa sweldo mo. Grabe. Paano kaya to? Buti na lang, secure kami. Healthcare, maganda. Security, maganda. Dito sa Belgium. Pero yung daily life, expenses, sa sweldo. So, nangyayari ngayon, mapapakamot ka na lang talaga kung paano natin pagkakasyahin yung sweldo natin. Ay, paano kaya to? Kailangan pag-isipan, kailangan pag-usapan namin mag-asawa to. Kung paano namin i-adjust ang budgeting, financial ng pamilya. Kasi walang ibang choice kundi magbawas ng gastos. Kung may babawasin pa, ano ba yan? Magpapasko naman! Diyos ko naman, bakit ngayon dumating tong mga ganitong balita? Pwede ba next year na lang? Kaya lang next year nila ipapatupad yung mga pagtaas ng bill na yan. Kaya ngayon nila winawarning yan ng mga tao na tataas yung mga bayaden ng ganyan by next year. Kaya ngayon alam na namin. Ha! Kaya mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na may kamag-anak dito sa abroad, lalo na dito sa Europe, huwag nyo talagang isipin na napakadaling kumita ng pera dito. Huwag nyo talagang isipin na dinadampo lang namin ng pera dito sa kanto-kanto. Mahirap. Mahirap din kumita ng pera dito sa kayong pagkasyahin kung magkano yung kinikita namin. Plus yung mga tao pang mga tinutulungan na tinutulungan dyan sa bansa natin. Hindi ganun kadali. Kahit sa bansa naman. Europe, UK, America. Ang advantage lang namin dito sa Belgium, I don't know sa ibang country, ang advantage lang namin dito sa Belgium pagdating sa paninirahan, ay maganda lang talaga ang healthcare dito sa security system. Bukod doon, wala, talagang laban din. Education, security system, saka healthcare, yan ang may pagmamalaki nila dito talaga. Na halos walang binabayadan sa pagpapagamot. Hindi ka mag-aalala pag nagkasakit ka, may sweldo ka pa din. Yung mga pag-aaral ng mga anak natin, pag-aaral is libre. Ang kailangan lang bilhin at bayadan ng mga magulang ay yung mga gamit nila. Mga ginagamit nila sa school, tuition fee libre. Lahat 'yan. Ang may pagmamalaki dito, pero sabihin natin na ang bilis to yumaman pag nandito ka sa Europe. Nako. Hindi totoo yun. Ang hirap yumaman. Hindi, kahit mukhang malaki ang sweldo namin dito sa Europe. Ubos. A few moments later. Silip ako sa labas. Ang ganda ng panahon. Ayaw kong sayangin to. Winter time na. Minsan na lang magkakaroon ng ganitong sikat ng araw. Yun no? So, tana, may time pa naman ako. Lakad natin si Willow dun sa malaking park. Let's go. Siyempre, kahit masikat ang araw, malamig pa din. Kaya naka-todo jacket at sweater tayo. Yung ganitong panahon, ay, nakakahinayang sayangin. At talagang taglamig na. Baka last day na to. Tapos, ang susunod di sa March na. Kaya, susulitin ko na tong pagkakataon na to. Oh, sunshine! Ayan, dito na tayo. Yan yung park na pupuntahan natin. Provincial Domain. Yan sa loob. Lalakad lang nga si Willow. Enjoyin lang natin tong good weather na to. At baka hindi na bumalik for quite a while. So, let's go. Yung maganda ang panahon. Kahit mga bata nasa labas, naglalaro. Ganda talaga ng panahon. Sayang hindi ko man naisama yung mga bata. Si mami may pasok kasi sila eh. May trabaho, may pasok sa school. Kaya kaming dalawa lang ni Willow ang nakakapag-enjoy nitong walk na to. Sa good weather. Ayan lake oh. Habang nilalakad ko nga siya, nag-relax din kami. Tinuturuan ko din siya. So masyado siya na-excite.
Ganda ng sunshine, no? Yan, yung ganyan scenery. Kung makikita nyo, ang ganda ng panahon, no? Beautiful. Sobrang ganda talaga ng panahon, no? Dami naglalakad. Right, dito tayo sa kabilang side ng park. Ganda talaga dito. So, hello here. Here yung dito yung mga playground. Mga magagandang badulasan ng bata. Pag summer dito kami nagpi-picnic eh. Eh ngayon winter, so hanggang walking lang kami. Pero relaxing din talaga. Bay ako dito sa maliit na lake dito. At doon, may swimming pool doon. Swimming pool. Pag summer, daming tao dyan. So, relaxing muna. Relax lang kami ni Willow Che. So, magandang view. Magandang scenery. Oh.